Natapos na nga rin po ni Jowa yung pagpipintura niya dito sa labas ng aming tindahan. Ito nga po yung before. At pinalagay ko na nga rin po talaga sa kanya yung mga tinanggal ko dati sa hagdanan namin. Maaga na nga rin po ako gumising para makapamili na nga rin po ng chichirya dahil tingnan nyo naman yung chichirya namin ay naubos talaga kahapon. Sigarilyo nga lang muna sana ang bibilhin ko bago nga po ako bumili ng chichirya dahil hindi ko nga po kasama si Jowa. Pero dahil nandun na rin naman ako at kaunti nga lang po yung customer nila ay nanguha na nga rin po ako ng chichirya. Iisa na nga rin po yung puhunan ng chichirya at ng sigarilyo ko Marites dahil medyo marami na nga rin po ang naipon ko sa tubo ng sigarilyo. Ay, hindi na nga po maubusan ay ito na nga po yung ginawa ko. Ito na nga po muna yung binili ko para hindi nga po mahaluan. Full stock naman yung sigarilyo ko Marites kaya naman marami din talaga ako nabiling chichirya. Meron pa nga rin pong sukli na 500 pesos. Kapon nga po at nung nakaraang araw ay hindi nga po kami nakapamili. Naman tingnan nyo nga ang tindahan ko nga ay maliwanag. Babalik pa naman ako sa grocery ko Marites pero kailangan kasama na nga si Jowa dahil mabibigat nga rin po yung kailangan kong bilhin. Ako na nga po yung nagbubutas ng chichirya gamit nga po ang puncher at si Jowa naman ang tagasabit. Kuya Sia naman ang tagabantay ng aming tindahan. Sa Lunes pa nga ang pasok ni Jowa kaya naman marami din talaga kaming magagawa dito sa aming munting tindahan. Summer na talaga Marites kaya kahit maaga pa nga po tingnan nyo naman yung init ng araw ay talagang maliwanag na. Usap ko na nga rin si Jowa at si Kuya Sia na pag mayroon ngang bibili ng chichirya ay doon na nga ilagay yung benta sa lagayan ng sigarilyo. At pag may kakainin nga po sila at kukuhain ay kailangan nilang bayaran. Syempre para makaikot nga po ng maayos at hindi malugi. Karating ko nga lang din dyan Marites kaya naman yung kape ko ay hindi ko pa naiinom. Kadating ko nga po galing grocery ay meron na nga rin pong nakatimplang kape. Dahil kagigising nga lang po ni Kuya Sian ay nagagatas pa nga rin po siya. Tingnan nyo naman at natapon pa sa sahig. Yung linoleum nga po na nakalagay sa sahig namin Marites ay butas-butas na nga rin po iyan dahil isang taon na nga rin po yan mahigit. December pa nga po yan napalitan Marites at nagdaan na naman nga po yung December pero hindi na nga po yan napalitan. Maganda pa rin naman tingnan at meron nga lang po siyang mga butas-butas sa ibang bahagi. Pagka nagka-budget na nga lang po ulit tsaka namin ito papalitan Marites pero syempre gusto ko nga po ay kulay puti naman para mas bagay nga po siya dito sa team ng bahay namin. Maliwanag kasi tingnan kung light gray or di kaya kulay puti yung ilalagay mo sa sahig mo. Minabadali na nga rin po namin yan Marites dahil meron pa nga po kaming gagawin. Ipapatapos ko nga po kay Jowa yung hindi niya natapos nung nakaraan doon sa labas ng tindahan namin. Inisan ko na nga rin po at aayusin ko yung mga halaman na nakalagay sa labas. Palitan ko nga po ng mga halaman yung nakalagay sa taas Marites dahil yung nakalagay nga po sa taas ay matataba pa iyon. Kaya talaga yung halaman dito sa labas ng tindahan namin dahil madalas nga po ay pinapalo ng mga bata. Siyempre pag nakikita ko ay nasasaway ko naman pero pag hindi nga po ay talaga namang makikita mo na lang na punit-punit na yung dahon. Siyempre bata nga Marites ay talaga namang mahilig pa yan maglaro ng kung ano-anong nakikita nila. Pagkatapos ko nga po dyan Marites sabi ko nga ay magkakape na nga ako dahil nabutasan ko naman na lahat ng mga kailangan kong butasan. Diretso na nga rin po ako sa pag-aasikaso sa mga halaman pagkatapos kong magkape. Nababa ko na nga po kay Jowa itong iba para nga po ay mailagay ko na dito. So ayan at meron pa ngang nagmarites sa akin dyan Marites. Saan lang talaga ako lumalabas ng bahay pag kailangan pumunta ng grocery o di kaya sa palengke. Kaya ang mag-ayos ng halaman dito sa labas ng aming munting tindahan. Mataas talaga yung bahay namin Marites dahil bahain nga po dito. Syempre kailangan natin mag-isip ng advance para hindi nga po doble yung gastos na mangyayari sa atin. Wala ko na rin talaga paunti-unting pagandahin nga po yung harap ng tindahan namin. Papa-DIY ko nga lang kay Jowa Marites para naman hindi nga po kami gumastos. Dahil wala pa naman ito sa budget Marites. Gamitin nga lang po namin kung ano nga po yung available dito sa labas ng tindahan namin. Linis ko nga po isa-isa yung mga halaman bago ko nga po sila ipwesto doon sa kanilang mga lagayan. Uusap at nagpaplano na nga kami ni Jowa kung ano yung next namin na gagawin. Hindi na lang talaga at kaya ni Jowa lahat ng pinapagawa ko nga sa kanya. Gagawa niya nga po ng paraan pag wala naman kaming panggastos. Yung mga putol-putol nga po na tiles na nakalagay nga po sa aming harap ng tindahan ay gagamitin na nga po niya iyon. Kasya pa nga po iyon doon sa labas ng tindahan namin. Bago nga po itapon ay yung mga hindi na nga po magagamit. Hanggat kaya pa nga pong gamitin ay gagamitin namin para hindi naman po sayang yung pagbili namin. Dahil pag tindera ka at meron kang tindahan, manghihinayang ka rin talaga sa mga binibili mo kung itatapon mo lang. Kaya importante din talaga na mag-recycle pero pag kailangan na nga pong i-let go ay i-let go mo na yan para walang kalat sa iyong bahay. Hingin na nga rin po ako ng tubig kay Kuya Sian dahil huhugasan ko nga po yung mga dahon nito dahil maalikabok na nga rin po. Para naman magmukhang fresh din itong ating mga halaman. Maaliwalas at maliwanag na nga rin po itong aming tindahan Marites sa labas pag titingnan mo nga. Pag mayroon talaga tayong time Marites, pagkatapos nating magpahinga ay mas maganda pa rin talaga na mag-ayos ng bahay. Linis at magbawas ng kalat para mas kaaya-aya tingnan. Kahit paunti-unti lang natin gawin yan Marites pag nakikita natin yung improvement, paniguradong mas gaganahan nga tayong maglinis. Kaya naman itong bahay namin Marites ay madalas kong nililinis dahil maliit lang talaga ito. Kaya pag may nakikita nga akong pwedeng ibigay at pwedeng itapon ay ginagawa ko kaagad iyon. Para maiwasan na nga rin po maging tambak dito sa aming munting bahay. Lalo na
naman nga po kung yung mga gamit na hindi naman natin kailangan na. Yun kasi yung mga dahilan kung bakit naiipon yung mga gamit sa bahay natin. Lalo na nga po yung mga box na hindi naman na kailangan. Tipong box ng cellphone, box ng sapatos, pero wala namang mga laman. Magiging kalat lang talaga iyan sa iyong bahay, kumarites, kaya hanggat maaari ay itapon nyo na iyan. Lalo na nga po yung mga sirang sapatos at hindi na mga kasya, pwede nang ipamigay iyan. Tapos yung mga gamit na hindi naman talaga ginagamit ay mas maganda pa rin ilagay na lang sa isang box at itabi. Mas maganda kasi tingnan pag mas maraming space nga po yung bahay natin. Kaya madalas din talaga ako nagde-declutter ng bahay namin, kumarites. Minsan na nga ay hindi ko na kinukuhaan ng video at baka magsawa kayo. Ulit-ulit na nga lang po talaga yung nakikita nyo na ginagawa ko nga po dito sa aking content. Hindi maglinis at magayos ng paninda at magtupi nga rin po ng mga damit. Hindi naman talaga ako magagawa, kumarites, dahil tamad nga po akong lumayo sa bahay namin o di kaya umalis. Pagpasensyahan nyo na talaga kung paulit-ulit na lang talaga yung nakikita nyo sa aking content. Pinasok ko na nga rin po yung mga bote sa labas dahil madami na nga po iyon nakakala. Para maging maaliwalas na nga po tingnan itong labas ng tindahan namin at ma-appreciate nga po yung pintura. Pintuan nga po namin na lagayan ng chichirya ay hindi pa nga po yan napipinturuhan ni Jowa. Daw kasi ang pampintura ng sa bakal at sa semento. Ito nga po yung sinasabi ko, kumarites, na tapusin niya na yung paglalagay niyan dahil hindi nga po umabot sa baba. Hindi nga rin po talaga maganda tingnan dahil hindi nga po sila pantay. Kaya sabi ko nga ikabit niya na iyan dahil meron pa naman kaming sobra. Kung matatandaan nyo nga, kumarites, yung mga nakalagay nga po ito doon sa hagdanan namin. Pero nang hinaya nga po akong itapon, kaya naisip ko talagang ilagay dito para nga po mas maganda tingnan yung mga halaman. Yung green nga po na yan, kumarites, ay nagkakatanggalan din iyan. Dahil araw-araw nga po namin yan tinatapakan at yung dalawa ko pang anak ay tumatakbo nga po pababa ng hagdanan. Kaya ang nagiging ending, natatanggal nga po siya doon sa hagdanan. Kaya pinalitan nga po namin iyon ng binil at saka wall sticker. Pero maganda rin naman yung naisip ko kung saan ko nga po siya ilalagay dahil tingnan nyo naman, umaaliwalas nga rin po itong labas ng tindahan namin. Nagkaroon na nga po ng itsura kahit papaano itong aming tindahan. Kaya sasamantalahin ko na nga po si Joanna walang pasok para bago nga po siya pumasok ay magkaitsura naman itong labas ng tindahan namin. Dahil meron pa nga pong tira, kumarites, kaya sabi ko nga ilagay niya na dyan sa ilalim, pero bitin pa nga rin po iyan dahil hindi na nga po umabot doon sa kabilang dulo. Gusto ko rin talaga maglagay ng halaman dyan, kumarites, kaso nga po mas madalas nga pong nasisira yung halaman dyan. So ayan, at ang ganda na nga po tingnan, kumarites. Mga tiles na putol-putol dyan, kumarites, ay gagamitin pa nga niya yan dyan sa labas ng tindahan namin. So ito na nga po yung pinaka-itsura, tingnan nyo naman, at ang aliwalas tingnan. Kulang na lang ng pintura dyan sa bakal ng pintuan namin. Ito na nga po yung finished product, kumarites, at ang layo na nga po ng itsura niya doon sa dati. Syempre, at ipapakita ko nga rin po sa inyo ang before bago nga po ito ayusin ni Jowa. Salamat sa panonood, kumarites. Follow for more. God bless us, at sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.